Situation 2, the shear diagram of a beam is given in the figure. So, binigay sa atin shear diagram. Ito. Assume that there are no couples acting on the beam. So, meaning walang moment na in-apply. Kumbaga, walang concentrated moment na in-apply. Okay, so dito naman, pinapakompute yung maximum concentrated load acting on the beam. Calculate the location of the maximum positive moment from the left support. So let's say may support dito sa left. And then calculate the maximum moment. Okay? Calculate the maximum moment. So dito kailangan ano muna natin, ma-identify muna natin yung load diagram, no? Well, pwede ka namang dumiretso sa bending moment diagram, pero pwede rin naman na unahin mong hanapin or kunin yung load diagram. Total, pinapahanap din naman yung maximum concentrated load. Okay, so kailangan ma-connect natin, ano? Dito sa portion na to, meron ditong 10. So, ibig sabihin, meron ditong concentrated load. Di ba ganun yung nangyayari kapag merong biglaang pag-angat or pagbaba? No, ito, dito. Biglang umangat. So, may concentrated load dyan sa point na yan. Saan pa? Ito, biglang bumaba. Basta pag may vertical line, meron niyang concentrated load. Okay? So, doon pa lang, magkakaklo tayo, no? So, kung i-drawing natin yung load diagram, let's say ito yung beam. Kunwari, yan yung beam. So, sigurado tayo dyan, meron ditong 10 kilonewton na pataas. Dahil dito. Tapos dito rin, pababa, meron dyang 6 kilonewton. So, bakit ko nasabing 6? Bakit hindi 8? No? Kasi ang pagbaba niya galing sa negative 2 papunta ng 8. Okay, galing sa 2 papunta. So, itong binaba na to, yan lang yung load mo. Okay, yan lang. No? Parang ito, galing sa 0, pumunta ng 10. No? Kaya ito yung 10 kilonewton natin na load. Okay, ano pa? Identify din natin yung mga merong flat line. Yung mga merong flat line na horizontal, ibig sabihin doon, walang load. No? Walang load na naka-apply. Okay? Tapos, siguro unahin muna natin itong portion na to. So, dito sa portion na to, mapapansin niyo na merong inclined na line sa shear. So, anong indication nun? 'Di ba? Para magkaroon ka ng incline, dun sa pinanggalingan niyan, which is sa load diagram, meron dapat flat na line or flat na load. So, ibig sabihin, sa portion na to, mula dito hanggang dito, meron tayong uniformly distributed load na na upward, no? Kasi nangyari sa kanya, galing mababa, umakyat sa zero eh. No? Galing sa negative, umakyat sa zero. So, paakyat yung load natin dyan. So, bali, ganito yun. Ayan, ganyan siya. Okay? Kaya lang ang tanong, anong magnitude? No? Anong magnitude ng load na yon? Okay? Well, nanggaling kasi yan sa negative 8. No? Negative 8 siya. So, ibig sabihin, yung naging bawas sa kanya dito, or kumbaga, para mag-zero yan, ibig sabihin, doon sa negative 8, merong dinagdag na positive 8. So, ibig sabihin, dapat yung area nito is dapat positive 8. No? Yung area nito. Okay? Dapat positive 8. So, how do I figure that out? Well, may length ka naman na 2. So, ibig sabihin, from 2, makukuha mo na yung height dito. No? So, lagyan natin, no? W. Yung W na yan, yung W times 2 na yan, dapat equal siya doon sa increase in shear value from this point to this point. At yung increase in shear value na yun is 8. So, dapat equal siya sa 8 kilonewtons. So, therefore, yung W natin would be 4 kilonewton per meter. So, ito ay 4. Okay? And lastly, isa na lang yung naiiwan, ito na lang. Second degree curve daw siya. Okay? So, dahil ito ay second degree curve, sigurado tayo ngayon dito na meron ditong triangular load, no? Pag ganyan or pag ganyan. Okay? So, dapat din ang magnitude ng triangular load equivalent dun sa, in this case, shear value decrease. No? Ano ba yung total na dinecrease niya mula 10 hanggang negative 2? So, di ba ang total na dinecrease niya ay 12.
Okay? So, ibig sabihin, yung magnitude dapat nung, or rather, yung area dapat nung triangular load ay 12 kilonewton. Okay? So, yun dapat yung area niya. Pero, ang tanong kasi, paano ba yung itsura niya? Should it be ganito? Nandito yung vertex, nandito yung height, o di kaya baliktad, nandito yung vertex, nandito yung height. So para ma-identify natin yun, tingnan naman natin yung naging itsura ng slope. Kasi 'di ba, ang slope dito as mentioned earlier ay yung magnitude I mean yung slope dito, yun yung magnitude dun sa load diagram. Yung slope ng shear diagram is yung magnitude dun sa load diagram. Kagaya ng yung slope sa moment diagram is equivalent dun sa magnitude dun sa shear diagram. Okay, so dito ganun din, no? Yung slope nito, so as you can see, flat dito, 0. Tapos, nangyayari, palaki ng palaki, no? Palaki lang palaki, pero sa negative. Kasi di ba, ato 0 to eh. Ito yung negative na slope eh. So, nandito tayo, ito yung slope niya. Nung nandito tayo, medyo umangat pa ng kaunti. Dito tayo, umangat pa ulit. So, palaki siya ng palaki on the negative side. So, um, ibig sabihin, magmumula tayo sa 0. So, ibig sabihin, dapat yung magnitude dito, 0 din. Okay, 0 din yung magnitude dyan. And then, palaki tayo. Kasi lumalaki yung slope eh. So, palaki. So, pag ganito. Nandito. Ganyan, no? Okay, so ganito ang itsura niya. Ganyan. Okay? Tapos kailangan natin ma-identify ano to. Ano na lang, W2. Tawag ng W1. Okay? So how do I calculate that? Again, yung area nito, yung area nito ay dapat equal dito. Kasi yun yung dinicrease eh. Di ba sa pag-drawing ng shear diagram, from 10 kilonewton, para makarating ka dito, ibabawas mo yung area na dadaanan niya eh, which is ito. Okay? So, and yung na total na nabawas is 12. So, therefore, we have 1/2. Yung base natin is 3. Ang height natin is W2. Equal dapat yan sa 12. So, therefore, W2 will give us 8 kilonewton per meter. So, ito ay 8. Okay? So, ayan. So, ngayon, masasagot na natin number 1. Ano daw yung maximum concentrated load? So, as you can see, dalawa lang naman, yung 6 tsaka yung 10. So, lumalabas yung 10. Okay? Next, calculate the location of the maximum positive moment from the left support. Okay? So, ano daw yung maximum positive moment from the left support? Alright. So, again, yung peak moment, makikita natin kung saan nagkakaroon ng um, point of zero shear. As you can see, meron tayo dito. Okay? So, ibig sabihin, para mahanap natin yung maximum moment, kailangan lang natin malaman to. Ano to? No, yun lang. No, kailangan lang natin malaman kung ano yan. Nasaan yan pala, nasaan. Okay? So, para makakuha yan, meron akong dalawang papakita na method. Una, we can utilize the second degree curve. Yung second degree curve kasi na yun is actually a parabola kasi second degree is means parabola. So, i-redraw ko yun dito. Yung part na yun. So, ito ay 10. So, ito ay -2. So, parang lumalabas. Kung i-coordinate natin yan, hinahanap natin to eh. Bali, hinahanap natin to. Okay? Tapos alam naman natin kung nasaan to. Ito ay nasa 3 meters, no? Okay? Tapos, from the vertex, yung height na to, hanggang dito, is 10. Okay? Tapos yung height from here up to here is actually 12. Okay? So dito, we can apply yung square property of parabola.
Okay, so since vertex naman to, okay, so ang reference natin yung vertex. So let's say itong point na to, no, ang coordinates mo ay x. So x squared over yung height mo is 10. Equals, dito naman sa point na to, ang horizontal coordinate mo is 3. So 3 squared, tapos yung vertical coordinate mo is 12. So we can solve for x. And that gives us 2.739. So nandun yung location ng maximum moment. Or 2.74. Okay? So that's one way, no? Pwede yan. Again, pwede ito basta vertex itong isang reference natin. Hindi pa pwede yan kapag hindi vertex yung reference natin. Another way is to apply method of section. No? So pwede kasi na ito, na since nakuha na naman natin load diagram, ito yan. So i-cut natin yan, i-isolate natin ito nasa left side. Magme-method of section tayo sa left side. So kapag ginawa natin yon, ganito yung mangyayari. Ito yung 10, tapos ito yung load. No? Okay, tapos dagdag ko na to. May konting-konti dito, pero hindi siya kasali. Ito yung 8. So, ibig sabihin, itong part na to, hindi yan 8 ha? Hindi 8 to. So, tawagin natin na y. Kasi ito naman is x. Yung location ng point of zero shear. Kasi gusto nating malaman. So, again, dahil point of zero shear yan, lumalabas yung shear force dito will be 0. Okay? So, para malaman yon, o paano ko hahanapin yung shear force ay 0? So, although meron ditong moment, may moment dyan. So, ma-expose yung internal shear tsaka internal moment. Pwede ka na lang mag-summation of forces vertical. So, pag nag-summation tayo ng forces vertical dito, we will have 10 upward. That's downward yung area nito, which is 1/2 xy is equal to 0. And, but what is y in terms of x? So, dito magkakaroon tayo ng triangle. Itong triangle na to will be similar to this triangle. So yung green na triangle, yung yellow na triangle, yung height mo y, yung base mo x. Yung green naman, yung height mo is 8. Tapos yung base mo, ano ba itong buong length na to? Di ba 3? So therefore, yung y natin is actually 8/3x. So pwede natin ipalit dito. And from there, we can solve for x. Okay, and we get the same answer. Okay, pwede rin yan. Method of section. Okay, totally nahanap lang naman natin yung location ng zero shear. Okay? So kahit hindi pa natin sinosolve yung maximum positive moment, basta alam mo yung concept na makikita mo yun kung nasaan yung point of zero shear, at saka isa lang naman yung point of zero shear dito, edi sigurado na yun na nandyan yun, yung maximum moment. Okay? Anyway, calculate the maximum moment. No? So, to calculate the maximum moment, so syempre, hanapin natin to. Ano yung moment dyan? Okay? So to calculate the moment there, pwede natin ituloy ito kung gusto nyo. Pwede tayo mag-method of section. Pero mag-moment lang tayo dito mismo. No? Okay na lang natin ito. For number 3, since alam na naman natin yung value ng x, okay, so masolve na rin natin yung value ng y. Ang value ng y is 8/3 lang ng x. Ayan. Okay? So ang gawin na lang natin, mag-moment tayo dito. Tawagin na lang natin siguro na point A. Let's take summation of moment at point A equals 0, assuming counterclockwise positive. So we have 10. Moment R mo is 2.74. Tapos clockwise yan, so negative. Tapos yung area nito, yung equivalent load nitong triangle.
So that's 1/2 base times height, 1/2. Ang base mo 2.74. Ang height mo ito. Okay, tapos yung moment arm is 1/3, no? Ayan. Okay? Tapos ang rotation niya is counterclockwise. Tapos yung moment na M, inassume ko lang na counterclockwise. So therefore, that will be our maximum moment. So we will have 10 times 2.74 minus 0.5. Okay, that's it. 18.26. Okay? And that would be our answer, letters. Again, confident na tayo dito na yan yung maximum kasi wala na namang ibang location ng point of zero shear, and at the same time, wala na rin naman daw couple acting on the beam. Kasi kung merong couple acting on the beam, it is possible na meron pang ibang mas malaking moment. No? Pero at in this case, wala naman. Tsaka kulang din yung data natin kapag inassume natin na merong moment acting on the beam. Okay? Kaya ito lang talaga yung load natin dyan. So that's one way, no? Pero pwede rin naman area method. Pwede rin na kasi 'di ba yung moment dito is yung area na to. 'Di ba? Yung area na to. Which is parabola. Kung kabisado niyo yung area ng parabola, pwede niyo ma-solve, no? Area nito. Okay, so if you still recall yung area ng parabola, kung may parabola ka na ganyan, alam mo yung height, alam mo yung base, no? Alam mo yung base. So yung area niyan ay 2/3 base times height. Madali lang naman tandaan. Okay, 2/3 base times height lang. So dito lumalabas yung height mo ay 10. Tapos yung base mo, since yan lang yung area mo, is ito yung base mo. Okay, so kung gagawin natin yon area method, o yung maximum moment will be 2/3 ng base, which is x na 2.74 times height na 10. Okay, which gives us the same answer. Siyempre, may discrepancy lang. Pwede rin yan. Okay? So, it really depends. So, magkaiba yan. Ito, area method. No? Yung you are using the area to calculate the moment. Ito naman is method of section, which is both equally, kumbaga, they are both equally significant to remember, so that meron kasing mga instances na madali na lang mag-method of section eh. May mga instances na madali lang mag-method of area. Okay? So, kaya you have to understand that you should know both, no? Okay, so in this case, that's how we solve this particular situation.